Hello everyone and welcome sa day 25 ng ating Plan 40 and I wanted to congratulate you dahil nakaabot ka sa video na to. It means nasa day 25 ka na at malapit na tayong matapos. So also I wanted to commend you dahil sa mga sacrifice na ginagawa mo para sa Panginoon. So today we are going to talk about Matthew 16:24 to 25. Then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it." So ito yung part ng Matthew 16 that Jesus predicts his death. Sinabi niya sa mga disciple niya kung ano yung mangyayari sa kanya. And Peter rebuked him and said, "Never, Lord, this will never happen to you." But God rebuked him na, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block." Hindi mo alam kung ano yung concern ng Lord. You just have a concern of a mere human being. So dito, sinabi ni Jesus na kung gusto mo talaga maging disciple ko, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. So number 1, key point natin doon is deny themselves. Ano nga ba yung ibig sabihin ng we must deny ourselves if we really want to be a follower of Christ? So ibig sabihin daw noon, putting aside our selfish ambition and desires to follow the will of God. If napanood nyo na yung movie na The Forge, when Isaiah is talking to God, kung Lord, ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Ano ba, Lord, yung kailangan kong i-sacrifice? Because Isaiah really wanted to follow Jesus. Inaccept niya na si Lord as his personal savior. So, lumiko siya sa kwarto niya and nakita niya yung mga PlayStation, yung mga games. So, ano nga ba yung willing natin i-give up in exchange sa ating relationship sa Panginoon? Ano yung mga bagay na kumakain ng oras natin, yung mga bagay na naghahadlang sa atin para magkaroon ng deeper relationship kay Lord? So, yun, let's assess ourselves. Meron pa ba tayo mga bagay na ginagawa out of our selfish ambition? Yung mga bagay na alam natin na hindi nakakabuti or hindi makakabuti sa ating relationship kay Lord? So, yun yung mga bagay na gusto ni Lord na i-deny natin sa sarili natin na yung ngayon na follower na tayo ni Lord, hindi na yung about sa sarili natin, yung selfishness natin, yung uunahin natin. Kundi kung ano yung will ni Lord sa buhay natin. Second point is take up your cross and follow me. So, sabi dito, hindi daw magiging madali maging follower ni Jesus kasi dandyan yung daraan tayo sa pagsubok, sa mga challenges. So, Christian walk is not smooth sailing. May mga dadaanan tayong rocky road, may dadaanan tayong ups and down, but knowing na kasama natin ang Panginoon sa mga pagsubok ng daraanan natin. In the context of Jesus' time, taking your cross means suffering and death. Dito sa verse na to, yung mga cross na ibig sabihin nito is yung mga challenges, mga suffering na pagdadaanan natin dahil pina-follow natin si Christ. So, nandyan yung i-persecute ka, nandyan yung hindi ka paniniwalaan. But always remember na yung mga challenges na yun, it comes. Kasama yun dahil gusto mong sumunod sa will ng Panginoon sa buhay mo. So, once we became a Christian, marami tayong mga pagsubok, mga challenges na pagdaraanan. Kasi nga, ang tingin sa atin ng kaaway nung hindi pa tayo Christian is kakampi. Kasi hindi tayo naniniwala sa Panginoon. Ngayon, na Christian na tayo, ang tingin niya na sa atin is kaaway. That's why, daraan tayo sa mga challenges, sa mga trials. It will test our faith kung gaano ba katatag tayo ng paniniwala natin at pagtitiwala natin sa Panginoon. So, doon yung sinasabi ni Jesus na kung gusto mo talaga maging follower ko, hindi ito madali. Marami kang pagdaraanan kasi nga maraming testing of our faith. And this is one way of refining us. Third point natin is whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. So it means by sacrificing our own priorities and following Jesus, we will gain eternal life with God.
When we accept Jesus Christ, our personal Lord and Savior, that means our old nature is gone, the new has come. Ibig sabihin, we died on our sinful nature and become a new creation with Christ living in us. So, ang mahal, no? Ang mahal maging disciple ni Jesus at maging follower niya. There is a cost to being a disciple of Christ. So, sinasabi ng Panginoon natin na yung pag-follow sa Kanya, it's not easy. It's not smooth sailing. It will take sacrifice to be a disciple of Christ. Like right now, we are doing the Plan 40. It really takes a true heart that will sacrifice. Siyempre, pagkain yan. May times talaga na gutom ka na, pero dahil nasa Plan 40 ka, and you are doing this not just because you want answers para sa prayers mo, pero you are honoring God by sacrificing yung meal na yon para makapanalangin, para makapagbasa ng word niya, para makapanood ng mga salita ng Panginoon. So that's one way of showing na, Panginoon, I wanted to be your disciple because I wanted to sacrifice some things in my life para sa greater glory mo. So, yung application natin para sa verse na to is, number 1, we should examine ourselves or examine our priorities if we are still living in our selfish ambition or if we are living for God's purpose in our life. Number 2, we should embrace challenges. Na kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, dapat isaisip natin na itong mga pagsubok na to is just one way of demonstrating our commitment to God. And lastly, we should always seek guidance. We should always seek strength and wisdom sa Panginoon dahil siya lang yung makakatulong sa atin when it comes to struggles, challenges, at kung paano ba natin mamumuhay ng naaayon sa gusto niya at sa will. Right now, I wanted to ask you, ano ba yung mga bagay na willing mong i-give up in exchange sa pag-follow mo sa Panginoon? So let's pray. Thank you, Father God, for your word today. You are our salvation. You are our rock. You are our shelter, Panginoon. You are our fortress and a tower of refuge sa panahon, Panginoon, na nangangailangan kami ng kagalingan, ng protection, nang hindi namin alam yung mga gagawin namin. Nandiyan ka. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin hiniling pero binigay mo. Salamat, Panginoon, sa everyday provision mo sa amin, sa blessing mo. At ganun din, Lord, dahil patuloy mo kaming minumold into your greater goodness. At alam ko, Lord, na marami ka pang plano para sa amin. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga nagawa, in thoughts, in deeds, in words, na mga bagay na alam namin na hindi makakabuti para sa amin. At ganun din, Panginoon, hindi makakatulong sa relationship namin sa iyo. Lord, forgive us. May mga times na nag-failed kami, Lord God, but your mercy and your faithfulness is never ending. Alam ko, Lord God, na marami ka pang plano para sa amin. Right now, I pray, Lord, na i-guide mo kami, bigyan mo kami ng strength, ng wisdom to live a life dedicated to you. To live a life dedicated kung ano po yung mga will at gusto mong ipagawa sa amin. I pray, Lord Jesus, na we started to deny our selfish ambition, our selfishness, and to take off our cross, Lord God, na kung ano man, Panginoon, yung mga challenges, mga difficulties, help us to remember that they are opportunities to demonstrate our commitment to you. I pray, Lord God, that continue to bless our church, our pastors, Lord God, and continue